Nagbabalik po ang Rise and Shine Pilipinas. Ngayong unang Martes ng Mayo, makiisa tayo sa selebrasyon ng World Asthma Day. Isang kondisyon na hindi dapat ipagsasawalang bahala, lalo na sa mga bata na mas sensitibo ang mga baga. At lalo na't napakainit po ng panahon, sinasabayan pa ng mga banta sa ating kapaligiran. Well, tama ka dyan, Leslie, no? At lalong nagiging kritikal ang usaping ito para sa ating mga kababayan sa Albay na humaharap sa panganib ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang Abong Bulkan ay siguradong major trigger para sa mga bata, lalo na yung may mga mahina yung lungs o yung may hika. Totoo, at lalo din sa mga senior citizens, 'di ba? Kaya naman para bigyan tayo ng tamang gabay sa pag-iwas at pag-manage ng asthma sa mga bata, makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Maria Cristina Alberto, isang pediatrician. Good morning po, Doc Tina, and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome back, Doc Tina. Good morning. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, Doc Tina, ngayong World Asthma Day, marin niyo po bang ipaliwanag para sa kalaman ng ating mga televiewers sa simpleng salita, ano po ba yung pediatric asthma at bakit nga ba mas at risk ang mga bata sa mga triggers sa paligid? Okay, ang hika po ay isang panghabang buhay na kondisyon ng baga kung saan nagkakaroon ng pamamaga ng daanan ng hangin or pagsikip nito na nagre-resulta sa paulit-ulit na ubo sa mga bata, hirap sa paghinga, wises or pagsipol ng baga. Ito ay sadyang mas delikado sa mga bata dahil una sa lahat, ang nagde-develop pa lang yung kanilang mga baga o ito ay immature. At the same time, mas maliliit din ang tubo ng kanilang baga, kaya mas prone ito sa pagsisikip at pagsasara. At the same time, syempre, dahil ang mga bata ay mahina pa ang immune system, mas prone din sila sa mga viral infection na pinakakadalasang dahilan ng hika o trigger ng hika sa mga kabataan. So, yan po yung mga dahilan kung bakit ang mga bata ay mas high risk for severe asthma. Ayun, Doc, marami sa mga magulang ang nalilito. Paano po ba matutukoy kung ang nararanasang sintomas po ng bata, simpleng ubo at sipon lang, or senyales na pala po ng isang asthma attack? Ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan? Ang respiratory tract infection ay nagkakaiba sa hikas. Una sa lahat, ang respiratory ay kadalasang may lagnat. Ang hika naman ay kadalasang walang lagnat. Ikalawa, kadalasan din ang respiratory tract infection ay may pagkaroon ng sama ng pakiramdam ng bata, na may pagsisipo, pananakit ng katawan. Ang hika naman ay kadalasan wala nito. Ikalawa, mahalaga din syempre na alamin yung history, yung medical history ng bata. Ito ba ay paulit-ulit na nangyayari? Ito ba ay may known triggers? At ang bata pa ay may history ng eczema, allergy sa mga pagkain, allergy sa alikabok, at may family history ng asthma. Kung lahat ng ito ay mayroon ang bata, mas papabor tayo sa diagnosis ng hika kumpara sa respiratory tract infection. Ang hika ay sadyang nakamamatay na sakit, kaya hindi po ito dapat binabaliwala. Yes. Ano yung mga red flags sa hika? Una sa lahat, kung ito ay paulit-ulit na nangyayari at nagkakaroon ng hirap sa paghinga ang bata, ay dapat kagad ito ipakonsulta. Ang pangingitim sa bata, mabilis na paghinga, paglaki ng butas ng ilong pag humihinga, hirap sa pagkain, at pagbabago sa changes o sa sensorium ng bata ay mga red flags sa hika. Okay, Doc Tina, ito po kaugnay doon sa may sitwasyon sa Albay ngayon. Doc, gaano po ba kadelikado yung volcanic ash? Partikular na doon sa mga developing lungs o baga ng mga bata. Ano po yung epekto nito kapag nalanghap nila yung mga maliliit na particles ng abo? Okay. Ang particles ng ashes ay napakaliliit at ito ay maaari mag-contain ng silica, of course, alikabok at asido na maaaring makadamage sa baga ng mga bata. Although rare, yung talagang permanente na pagkasira ng baga. Kung ito ay mangyayari sa matagal ng panahon, ito ay makaka-apekto sa development ng lungs. Lalo na sa mga batang may hika. Ang particulate ng volcanic ash ay maaaring masinghot ng mga bata na magdudulot ng pamamaga ng baga at ng tubo nito at pagsisikip. Magkakaroon ng mas maraming problema sa baga na maaaring mag-trigger ng hika. So napakahalaga na iwasan talaga ng mga
bata na lumabas sa bahay, lalo na sa Bicol. So, nakakalungkot po yung nangyari nito. So, sana po umiwas po sa paglabas ng mga bahay. At kung lalabas man ang mga bata ay paniguraduhin yung pasuot po ng maskara. Ang preferred po na maskara sa paglabas ay tinatawag nating N95 maskara Ayun. na makakapag-filter ng maliliit na particles ng ashes. At kung wala po na ito, tuwing lalabas po ay sana po gumamit ng basang tuwalya para po hindi masingot ng mga bata ang volcanic ashes. Doc, Tina, sakaling magkaroon ng matinding atake o hika o asthma attack ang isang bata sa gitna ng ganitong kalamidad, ano po ba yung mga dapat first aid o yung unang lunas na gawin ng mga magulang sa kanilang mga tahanan? Ang pangunahing gamot sa asthma na rescuer or reliever ay ang ating mga salbutamol or yung ating nebulizer. Kung familiar po kayo, yan yung po yung pinapausok ng mga bata. Or minsan din po, meron din po itong syrup or oral form na nagpapabuka ng daanan ng hangin. Meron din tayong tinatawag ng mga steroids, pwede po yung inhaler or oral, na dapat laging mayroon ng mga magulang na may mga anak na asthma. No? So panatalihin meron po natin ito sa bahay dahil hindi natin alam kung kailan matitrigger ang asthma sa mga bata. Particular sa kondisyon ngayon sa Albay kung saan hindi naman ini-expect ng lahat na may biglang sasabog ang bulkan. So dapat ang mga magulang ngayon ay maghanda ng mga nebulizing solution para sa asthma para hindi po atakihin ng higa ang mga bata. Ayun. Panghuli na lamang po, Doc. Ano po yung mensahe po ninyo para sa ating mga ka-RSP parents po para manatiling malusog ang baga ng kanilang mga anak, lalo na po ngayong World Asthma Day? Sa mga magulang, halaga po na ang mga bata ay makahiwas sa asthma dahil ito po ay hindi simple ubo at sipon lamang. So tayo po ay umiwas sa paninigarilyo, pagkakaroon ng exposure ng mga bata sa known triggers at tandaan po natin ang mga red flags sa higa at kung meron dito ang bata ay dalhin po kagad sa pinakamalapit ng doktor. At of course, always maintain good nutrition sa mga bata para po maiwasan ang pagkakaroon ng severe asthma attacks. Ayan, maraming salamat, Doc Tina, sa pagbibigay ng kaalaman patungkol sa sakit na asthma at ingat po sa ating mga ka-RSP, lalo na dyan sa mga kababayan natin sa Albay. Ayan. Maraming salamat again, Doc Tina. Thank you, Doc. Maraming salamat po.